Kumakalat ang ambon sa mga kalsada ng Quezon City ang hapong iyon nang iparada ni Isabel Reyes ang kanyang motorsiklo sa isang sulok ng palengke sa gilid ng EDSA. Ang kanyang helmet, na amoy pawis at determinasyon, ay nakasabit pa sa manibela ng itim na trail bike, isang motor na tila may sariling kaluluwa sa gitna ng karaniwang mga sasakyan. Hindi lang iyon basta sasakyan. Iyon ang tanging pamana ng kanyang ama, isang scout ranger na nagbuwis ng buhay sa gitna ng bakbakan sa Marawi. Bawat gasgas sa katawan nito ay may kwento, at inaalagaan iyon ni Isabel na parang huling piraso ng alaala. Ngunit sa araw na iyon, walang anumang babala, humakbang siya palayo para lamang bumili ng sili at bawang. Hindi niya alam na iyon na pala ang huling pagkakataon na bibitawan niya ang isang bahagi ng kanyang pagkatao. Pagbalik ni Isabel sa paradahan, nanigas ang kanyang mga mata. Isang malawak na espasyo ang nakanganga kung saan dapat nakatayo ang kanyang motor. Walang bakas, walang tunog ng alarm, walang kahit sinong nakapansin sa nangyaring pagnanakaw. Saglit na gumaan ang kanyang katawan, hindi dahil sa ginhawa, kundi dahil tila hinugot ang kanyang kaluluwa. Humahabol ang kanyang hininga, at malamig na pawis ang gumapang sa ilalim ng kanyang leather jacket. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng papalakas na ulan, nakatitig sa kawalan na may blangkong ekspresyon, bago tuluyang tumakbo na parang baliw, naghahanap ng kahit sinong maaaring pagtanungan. Nag-report si Isabel sa pinakamalapit na police community precinct. Basang-basa ang kanyang damit, ang mukha niya ay pinaghalong galit at desperasyon. Subalit, ang tugon na natanggap niya ay mas malakas pa ang sampal kaysa sa mismong pagkawala. Isang pulis na malaki ang katawan at may aroganting mukha, si Police Staff Sergeant Berto Vargas, ang tumingin lamang sa kanya ng may katamaran. "Miss, ganda mo pa naman pero ang tanga-tanga mo," sabi nito sabay tawa ng mahina. Sa panahon ngayon, hindi basta-basta iniiwan ang motor kung saan-saan. Ikinuyom ni Isabel ang kanyang mga kamao, ngunit pinigilan ang sarili. Suot pa niya ang pagkakakilanlan ng isang sibilyan. Hindi pa oras. Ang kanyang report tungkol sa nawawalang motor ay hindi kailanman isinulat ng maayos. Pinaghintay lang siya ni Vargas para sa key procedure, saka nawala sa loob ng opisina nito dala ang isang tasa ng kape. Tinitigan ni Isabel ang name-plate sa mesa ng resepsyonista. Nahagip ng kanyang mga mata ang maliliit na detalye, isang ugali na nakuha niya sa pagsasanay sa militar, ang petsa ng shift, ang mga pangalan ng mga nakaduty. May galit siyang itinatago sa likod ng kanyang pilit na ngiti. Hindi lang dahil sa motor, kundi dahil sa paghamak sa hustisyang matagal na niyang ipinaglalaban sa katahimikan. Sa labas ng presinto, dumidilim na ang langit. Maputik ang kalsada at nagsisimula ng magsuwian ang mga tao sa palengke. Tumayo si Isabel sa gilid ng bangketa, suot ang jacket na tumutulo na parang katawan niyang nanginginig. Pero hindi ang lamig ng hangin ang dahilan. May kung anong dumadaloy sa kanyang mga ugat, isang bagay na matagal na niyang ibinaon sa panahon ng kapayapaan. Kung walang hustisya, ako mismo ang hahanap, bulong niya sa sarili. Tumingala siya sa langit, saka tumalikod. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang mga mata ni Teniente Isabel Reyes ay nagliyab sa apoy ng isang mangangaso. Nang gabing iyon, hindi umuwi si Isabel. Tahimik siyang nakatayo sa isang maliit na karinderya sa tapat ng palengke, pinagmamasdan ang presinto mula sa malayo. Inobserbahan niya kung sino ang mga pumapasok at lumalabas, itinala ang oras ng pagpapalit ng shift, at pinagmasdan ang mga sasakyang humihinto sa harap nito. Kalmado ang kanyang mga kilos, ngunit malamig ang kanyang mga mata, na parang isang lobo na nag-aabang sa likod ng mga palumpong, naghihintay na magkamali ang kanyang target. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na lumilitaw ang mukha ni Berto Vargas, kasama ang nakakainis nitong ngiti. Ang kanyang instingto bilang isang aktibong sundalo ay nagsimulang magsalita, mayroong kabulukan sa lugar na ito, at si Vargas ay hindi isang ordinaryong pulis. Kinabukasan, nagpanggap muli si Isabel bilang isang ordinaryong mamamayan at pinuntahan ang isang lumang talyer na hindi kalayuan sa palengke. Doon niya nakilala si Rio, isang paayat na binatang may mahabang buhok na abala sa pag-aayos ng isang sirang motor, ang mga kamay ay puno ng grasa. Noong una, hindi siya pinansin ni Rio, pero nagbago ang lahat nang marinig nito ang deskripsyon ng itim na trail bike na pangmilitar. Ganyang motor, isa lang ang dumaan dito 3 araw na ang nakalipas,
bulong ni Rio habang palingalinga, saka bumulong na tila may takot, dala ng pulis. Yung pulis na iyon, mayabang. Imposibleng magkamali ako ng tingin. Natigilan si Isabel, kumabog ang kanyang dibdib. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil napatunayan ang kanyang hinala. Mas lalo siyang nag-usisa. Inamin ni Rio na nakita niya si Berto Vargas na ipinarada ang motor malapit sa isang abandonadong gusali isang gabi, at bumalik na ito na may ibang plaka. Hindi ako nangahas magsalita, miss. Muntik na akong ma-frame up niyan dati. Kinuha ang motor ko, sabi kulang daw sa papeles. Tapos nalaman ko na lang, binenta na pala sa iba, kwento ni Rio, nanginginig ang boses. Tinitigan ni Isabel ang binata, at sa unang pagkakataon mula nang mawala ang motor, nalaman niyang hindi lang ito simpleng kaso ng pagnanakaw. Ito ay bahagi ng isang mas malupit na sistema. Hindi kailangan ni Isabel ng search warrant para mag-imbestiga. Miyembro siya ng isang lihim na unit sa ilalim ng Scout Rangers. Sanay siyang pumasok sa teritoryo ng kalaban ng walang bakas, walang pahintulot at walang awa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kalaban niya ay hindi mga terorista sa gubat o mga armadong separatista. Ang kailangan niyang labanan ay ang mga mukhang nakauniporme na araw-araw ay itinuturing na tagapagtanggol ng lipunan. Sinimulan niyang itala ang mga pangalan ng mga sangkot sa presintong iyon, ang mga plaka ng sasakyan na lumalabas tuwing gabi, at ang ruta ng kanilang patrol. Gabi-gabi, bumubuo si Isabel ng isang mapa sa pader ng kanyang kwarto, puno ng mga pulang sinulid at mga litratong kuha ng palihim. Ngunit sa kanyang katahimikan, alam ni Isabel na habang papalapit siya sa katotohanan, mas lumalaki ang panganib. Ang mga taong tulad ni Vargas ay hindi nag-iisa. Sila ay protektado, pinagtatakpan, at mas madulas pa sa isang ahas. Pero hindi ordinaryong babae si Isabel. Sa likod ng kanyang magandang mukha ay nagtatago ang mga sugat, paghihiganti at ang kakayahang pumatay sa katahimikan. At ngayon, ang pagkawala ng motor na iyon ay simula pa lamang. Hindi na siya ang dalagang nawala ng sasakyan. Siya na ngayon ang mga ngasong nakaamoy ng dugo sa sarili nitong pugad. 2 gabi matapos makilala si Rio, nakahanap si Isabel ng isang bagay na nagpakulo sa kanyang dugo. Gamit ang isang maliit na kamerang itinago niya sa tapat ng talyer ng isang kaibigan, nakunan niya ang imahe ni Berto Vargas na minamaneho ang itim na trail bike. Kahit na binago na ang itsura nito, kilala ni Isabel ang tunog ng makina at ang gasgas sa kanang bahagi ng katawan, isang gasgas na siya lang ang makakagawa noong nagsasanay siyang bumaba sa isang bangin 1 taon na ang nakalipas. Ang motor ay nagbago na ng mukha, pinalitan ang salamin, pininturahan muli ang tambutso, at may peking plaka. Ngunit walang sinuman ang makapagbubura ng kasaysayan sa ugong ng makina nito. Iyon ang kanyang motor at ngayon ay minamaneho ng isang tagapagpatupad ng batas. Nang gabing iyon, sinundan ni Isabel si Vargas mula sa malayo, tinahak ang mga kalsada ng syudad hanggang sa makarating sila sa isang mamahaling tambayan sa Bonifacio Global City. Bumaba si Vargas mula sa motor na mayabang ang dating, bukas ang leather jacket, may sigarilyo sa labi, at nagyayabang tungkol sa mamahaling dala niya. Doon, pinaligiran siya ng ilang lalaking may matitigas na mukha, mga kilalang preman na tila sumasamba kay Vargas. Nakaupo si Isabel sa kadiliman sa kabilang kalsada, itinatala ang lahat ng plaka ng sasakyan, mga mukha at kilos nila. Narinig niya ang kanilang tawanan, nakita kung paano itinuro ni Vargas ang motor habang sinasabi, ito, sikretong huli. Nakaunagamit na walang nakakaalam kung sino ang may-ari. Ayos, di ba? Isang rumagasang galit ang dumaloy sa dibdib ni Isabel. Para sa kanya, ang motor na iyon ay hindi isang bagay na walang buhay. Simbolo iyon ng bawat pawis at dugo ng kanyang amang namatay para sa watawat. At ngayon, ang lalaking dapat nagpapatupad ng batas ay pinaglalaruan ito, ginagawang tropeo ng kanyang kabulukan. Ngunit hindi kumilos si Isabel ng gabing iyon. Alam niyang isang padalos-dalos na hakbang ay sisira sa lahat. Pinigilan niya ang sarili, huminga ng malalim, habang tinititigan ang motor na parang bangkay ng kanyang ama na ninakawan ng karangalan. Sa kanyang isipan, isinulat na niya ang pangalan ni Vargas sa kanyang listahan, hindi para hulihin, kundi para pabagsakin. Kinabukasan, nagpanggap si Isabel bilang isang journalism student at bumalik sa presinto na may dalang hidden camera.
Nagkunwari siyang gumagawa ng isang feature tungkol sa isang araw sa buhay ng isang pulis at humingi ng permiso na makapanayam ang ilang tauhan. Si Berto Vargas, na uhaw sa atensyon, ay agad na pumayag. Sa isang peking ngiti, sinimulan ni Isabel ang paghukay, paggabay sa usapan at pag-udyo. Si Vargas, sa kanyang kayabangan, ay nagkwento tungkol sa kanyang mga karanasan, kasama na ang pag-secure ng mga motor na nakumpiska, na hindi malinaw kung sino ang may-ari. Malinaw na na-record ang kanyang mga salita, kitang-kita ang kanyang mukha. Umuwi si Isabel ng araw na iyon dala ang kanyang unang armas, isang hindi sinasadyang pag-amin mula mismo sa bibig ng buhong. Sa tahimik na gabi, nakaupo si Isabel sa kanyang madilim na kwarto, napapaligiran ng mga litrato, tala at mapa ng mga koneksyon. Sa gitna ng lahat, nakapaskil ang malaking litrato ni Berto Vargas. Sa ilalim nito, gamit ang pulang tinta, isinulat niya ang isang salita, simulan. Ang magandang dalagang nawala ng motor ay wala na. Ang natitira na lang ay isang scout ranger na may malamig na mukha at nag-aalab na determinasyon. Bubuksan niya ang lahat ng baho. At sa pagbagsak ng maskara ng tagapagpatupad ng batas na iyon, sisiguraduhin ni Isabel na wala ni katiting na karangalan ang matitira para iligtas. Ang tahimik na gabi ay naging larangan ng operasyon para kay Isabel. Gumawa siya ng bagong pagkakakilanlan, isang sexing estudyante at trail bike enthusiast na nagngangalang Tari, kumpleto sa peking Instagram account, mga edit na litrato, at isang background na binuo ng detalyado. Gamit ang kahinaan ni Vargas sa pagpapasikat, sinimulan niya itong lapitan sa pamamagitan ng direct message. Si Vargas, tulad ng inaasahan ni Isabel, ay agad na kumagat sa pain. Pinuri ni Itariki ang nakaw na motor, nagkunwaring humanga sa pagiging astig ng pulis, at nagpahayag ng interes na makita ang koleksyon ni Vargas. Lumobo agad ang ego ni Vargas. Sa loob lamang ng ilang araw, inimbita na niya si Itariki sa kanyang taguan, isang lumang bodega sa gilid ng Valenzuela. Dumating ang takdang hapon. Nagpunta si Isabel, hindi bilang si Tari, kundi bilang isang anino. Nagmasid siya mula sa malayo, habang isang kasamahan niya mula sa Scout Rangers ang nagpanggap bilang dalagang ipinadala ni Tari. Mula sa likod ng isang long-range camera, pinanood ni Isabel si Vargas na pumasok sa bodega, binuksan ang mga kinakalawang na pintong bakal, at ipinakita ang hanay ng mga nakauna motor. Ang ilan ay buo pa, ang iba ay kinatay na. Ang ikinagulat ni Isabel ay hindi lang ang dami ng motor, kundi ang presensya ng isang service vehicle ng military police. Isang senyales na ang network na ito ay mas malawak pa kaysa sa mga preman sa palengke at isang sakim na pulis. Sa likod ng mga anino, naggangalit ang mga ngipin ni Isabel. Ang bodega na iyon ay hindi lang imbakan ng mga nakaw, kundi sentro ng distribusyon para sa mga maruruming opisyal na gustong magkaroon ng motor na walang bakas. Nakatayo si Vargas sa gitna nito, na parang hari sa kanyang kaharian ng kasalanan, nagyayabang sa peking Tari, kung gaano siya kahusay magtago ng lahat ng ito mula sa kanyang mga hepe. Ni-record ni Isabel ang bawat segundo, bawat salita, bawat kilos. Sapat na iyon hindi lang para ipakulong si Vargas, kundi para kalagkarin ang mga malalaking pangalan sa likod niya. Ngunit alam niyang hindi sapat ang isang ebidensya. Kailangan niya ng isang pag-amin na maaari niyang dalhin kay Coronel Lagman ng walang pag-aalinlangan. Nang gabing iyon, pumasok si Isabel sa bodega matapos umalis ang lahat. Naglakad siya sa gitna ng mga nakaw na motor na parang isang mandirigma sa gitna ng digmaan. Hinawakan niya ang katawan ng kanyang itim na trail bike. Mayroon pa ring bahid ng dugo sa likod ng upuan, dugo mula sa huling operasyon ng kanyang ama na siya mismo ang naglagay bilang pagbibigay-pugay. Ngayon, ang motor na iyon ay binaboy, ginawang simbolo ng peking kapangyarihan. Lumuhod si Isabel, hinaplos ito, at sumumpa sa kanyang puso. Hindi lang niya babawiin kung ano ang inagaw, kundi ibabagsak din niya ang bulok na sistemang sumira dito. Bago umalis, nagtanim si Isabel ng isang maliit na tracking device sa pader ng bodega, at isa pa sa dashboard ng kanyang trail bike. Hindi siya aatake ng walang plano. Hihintayin niya ang sandali kung kailan magtitipon ang buong sindikato, kung kailan ang mga tagapagtanggol ng batas na nagbenta ng kanilang karangalan ay pakiramdam na pinakaligtas. At sa sandaling iyon, darating si Teniente Isabel Reyes, hindi bilang biktima,
kundi bilang tagapagpatupad ng hustisya sa isang digmaang hindi kailanman inihayag. Nang gabing iyon, muling pinuntahan ni Isabel si Rio. Ngunit hindi para magtanong, kundi para mag-anyaya. Kailangan ko ng tulong mo, sabi niya ng mahina, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na parang isang commander. Noong una, nag-alinlangan si Rio, nanginginig ang katawan. Hindi siya sundalo. Isa lang siyang maliit na mekaniko na may madilim na nakaraan. Nahuli dahil sa pagtatanggol sa sarili, binugbog dahil sa pagtangging makipagtulungan. Ngunit sa harap ni Isabel, may kung anong nagtulak sa kanya na hindi tumanggi. Siguro dahil ang mga mata ng babae ay may parehong nag-aalab na paghihiganti tulad niya. Siguro dahil gusto niyang wasakin ang mga taong gumawa sa buhay niya na parang isang nabubulok na bangkay. Inaya ni Isabel si Rio na pasukin ang isang lumang talyer na dati nang ginagamit ni Vargas para linisin ang mga nakauna motor. Ito ay nasa dulo ng isang makitid na kalye malapit sa riles ng tren, puno ng langis at matutulis na bakal. Sa loob, hindi lang mga bakas na mga binaklas na motor ang naroon, kundi pati na rin ang maliliit na talaan, mga peking resibo ng serbisyo, at listahan ng mga bumili. Nakahanap si Rio ng isang malaking ledger na nakatago sa likod ng mga lumang gulong. Ang laman nito ay nakakagulat, isang listahan ng mga pangalan at ranggo ng mga pulis na tumanggap ng mga nakauna motor, kumpleto sa petsa at uri ng sasakyan. Isa pa nga rito ay may nakasulat na regalo para sa boss ko, Kapitan Yi. Nilunok ni Isabel ang kanyang galit. Kilala niya si Kapitan Jimenez, ang hepe ni Vargas na kilala bilang malinis at disiplinado. Ngunit sa listahang ito, higit sa isang beses siyang nabanggit, hindi lang bilang tagatanggap, kundi bilang nag-utos pa. Ang iba pang mga pangalan ay hindi rin basta-basta. May opisyal ng traffic management, may piskal, at may isa pa mula sa isang command ng militar. Biglang dumami ang sangay ng mapa ng kasalanan sa pader ng kwarto ni Isabel. Hindi na ito tungkol sa motor, ito ay tungkol sa isang maliit na mafia na namumugad sa loob ng gobyerno, ginagawang maskara ang batas para sa marumi nilang kalakalan. Habang ginalugad ni Rio ang likod ng talyer, may natuklasan siyang mas nakakakilabot. Isang maliit na silid na puno ng 12 ng orihinal na is na bahagyang sinunog. Sa gitna ng tumpok ng abo, nababasa pa ang ilang pangalan ng mga may-ari na naiulat na nawawala o biglang namatay. Hinawakan ni Isabel ang isa sa mga sunog na papeles. Ang may-ari ay isang babaeng Buffy mula Iloilo, namatay sa isang misteryosong aksidente noong nakaraang taon. Hindi lang sila nagnanakaw ng motor, bumulong si Isabel. Nang aagaw din sila ng buhay. Namula ang kanyang mga mata, hindi dahil sa alikabok, kundi dahil muling nabuksan ang isang lumang sugat niya bilang sundalo, ang sugat ng pagkakita sa mga maliliit na tao na ginagawang biktima, at ang kanilang mga datos ay binubura ng kamay mismo ng batas. Nang gabing iyon, lumabas sina Isabel at Rio sa talyer na may mabigat na hininga. Dala nila ang ebidensya, ang galit, at ang paghihiganti na ngayon ay naging isang estratehiya. Hindi lang natin pwedeng ibagsak si Vargas, sabi ni Isabel na may mababang boses ngunit matalim. Kailangan nating gibain ang lahat hanggang sa mga ugat. Nagbago ang mga hakbang ni Isabel. Hindi na lang siya isang mangangaso. Siya na ngayon ang nagsisimula ng isang digmaan laban sa sistemang pinagtatawanan ang hustisya sa harap ng araw. At isang bagay ang sigurado, lahat ng nasa listahang iyon ay darating ang kanilang oras. Mula ng gabing iyon sa talyer, hindi na nakatulog ng mahimbing si Isabel. Hindi dahil sa takot, kundi dahil ang kanyang utak ay walang tigil sa pagplano. Bawat datos na natuklasan niya ay nagpapamulat sa kanya na ang kinakaharap niya ay hindi lang isang masamang pulis, kundi isang pugad ng mga ahas na patong-patong. Bawat isa ay may pangil, bawat isa ay kayang pumatay ng tahimik. Kinontak niya si Coronel Dante Lagman, ang kanyang hepe sa lihim na unit ng Scout Rangers, at sa unang pagkakataon ay nagpadala ng ilang bahagi ng ebidensya. Isang maikling mensahe lang ang sagot ng koronel, dahan-dahanin mo. Pinapayagan kita. Pero nasa labas ka na ng linya. Naintindihan ni Isabel. Ang kanyang operasyon ay hindi na opisyal. Kumikilos siya sa isang gray area. Kung mabigo siya, walang sinumang magtatanggol sa kanya. Samantala, nagsimula ng maghinala si Vargas. May nararamdaman siyang kakaiba.
Ilang mga taong dati niyang kausap ay biglang hindi na sumasagot sa kanyang mga mensahe. Isa sa mga suki niyang talyer ay biglang nagsara. At hindi niya alam kung bakit, pakiramdam niya ay may nagmamanman sa kanya. Lalong tumindi ang kanyang hinala nang may pumasok sa kanyang bahay at nag-iwan ng isang basyo ng bala sa ibabaw ng kanyang helmet. Walang mensahe, walang banta, pero hindi tanga si Vargas. Alam niyang isa itong babala. At ang mas nakakatakot, hindi niya alam kung kanino galing. Sa ibang lugar, umuwi si Rio sa kanilang simpleng bahay at natagpuan ang kanyang inang umiiyak sa isang sulok. May nagpakalat ng mga litrato nila ni Isabel sa kanilang barangay. Nagsimula nang magbulungan ang mga kapitbahay. Mas malala pa, sinira ang motor ni Rio at pininturahan ang pader ng kanilang bahay ng salitang kiespiya. Nanginginig si Rio. Hindi niya inakala na ganito kasama ang magiging kapalit ng pagpanig sa tama. Sinundo siya ni Isabel ng gabing iyon, dinala si Rio at ang kanyang ina sa isang ligtas na lugar. Habang inihahatid sila, bumulong si Isabel, pangako, matatapos din ito. Pero kailangan mong maging matatag. Masyado na tayong malayo para umatras. Binuo ni Isabel ang kanyang pangunahing target. Si Vargas ang panimula, pero si Kapitan Jimenez ang susi. Kung babagsak si Jimenez, manghihina ang network sa ilalim niya. Alam niyang madalas bisitahin ni Jimenez ang bahay ng isang mayamang negosyante na nagngangalang Hendra, na pinaghihinala ang tagapaghugas ng pera mula sa kanilang iligal na negosyo. Nagsimula siyang magpanggap bilang isang catering staff at pumasok sa bahay na iyon. Sa marangyang sala na napapaligiran ng bulletproof na salamin, nakita niya mismo si Jimenez na tumatanggap ng isang makapal na sobre at isang susi ng bagong motor. Walang narinig na salita mula kay Jimenez, pero ang maliit na kamera sa likod ng brooch ni Isabel ay nakunan ang lahat, mga mukha, oras, kilos, at ang ebidensya ng pag-abot ng bayad. Nang gabing iyon, mag-isang nakaupo si Isabel sa bubong ng isang lumang gusali, nakatitig sa mga ilaw ng Maynila na payapa sa ibabaw ng isang syudad na puno ng mga lihim na bangkay. Hawak niya ang kanyang baril, nakasandal ang ulo sa pader. Sa kanyang kamay, pinapaikot niya ang litrato ni Kapitan Jimenez na kanyang inimprenta at nilagyan ng pulang ekis. Isa-isa, babagsak ang mga pangalan sa listahan. Pero alam niyang habang lumalaki ang target, mas malaki rin ang presyong kailangang bayaran. At sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsimula siyang magtanong, kaya bang ipatupad ng isang sundalo ang hustisya ang hindi nagiging halimaw na tulad ng mga hinahabol niya? Alam ni Isabel na paikli na ng paikli ang kanyang oras nang may ulat mula sa intelligence na nagkaroon ng leak. Isang impormante ang nagsabi na may isang tao sa loob ng militar na nagsisimula ng makaamoy sa kanyang mga galaw. At mas malala pa, ang pangalan ni Isabel ay nagsimula ng umikot sa kanilang internal na bilog. Hindi bilang sundalo, kundi bilang isang traidor na nakauniporme. Alam niyang gawa ito ni Kapitan Jimenez. Naamoy na ng opisyal na iyon ang paglaban at mabilis na bumuo ng kwento na si Isabel ay isang ahente na nag-infiltrate sa institusyon para sa personal na agenda. Hindi nagtagal, ipinatawag siya ng Provost Marshal para sa isang klarifikasyon. Sa isang tahimik na interrogation room, nakaupo si Isabel sa harap ng tatlong mataas na opisyal. Malamig ang kanilang mga tingin, nagtatanong ng mga bagay na hindi naman tumutukoy sa totoong problema. Lahat ay parang isang formalidad. Sumagot siya ng sapat, hindi ibinunyag ang kanyang lihim na operasyon, hindi kinaladkad ang pangalan ni Coronel Lagman. Ngunit alam ni Isabel na bahagi ito ng isang maruming laro, ang pagdiin sa kanya sa paraang mental para sumuko bago pa man magsimula ang atake. Ngunit nakalimutan nila ang isang bagay, si Isabel ay pinalaki hindi lang para bumaril, kundi para mabuhay sa gitna ng mga bala ng paninirang puri at mga patibong ng kapwa nakauniporme. Samantala, si Rio, na nagtatago pa rin, ay nakatanggap ng isang misteryosong voice message mula sa isang hindi kilalang numero. Ang boses ng isang lalaking may edad ay mabigat ngunit kalmado. Sabihin mo kay Isabel, kung magpapatuloy pa siya, ang nanay mo ay magiging isa na lang sa mga statistics ng nagpakamatay. Paulit-ulit na pinakinggan ni Rio ang mensahe, nanginginig ang mga kamay. Alam niyang hindi ito isang biro. Natuntunan nila siya. Sa kanyang desperasyon, halos tawagan na niya ang pulisya, ngunit naalala niyang sila mismo ang bahagi ng problema.
Sa huli, naglakas loob siyang tawagan si Isabel sa kalagitnaan ng gabi. Kailangan na nating umatras muna, sabi niya na may paos na boses. Ngunit sumagot lang si Isabel ng katahimikan, saka ibinaba ang telepono. Pinili na niya ang daang ito at ang daang iyon ay walang pinto palabas. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, lihim na nakipagkita si Coronel Lagman kay Isabel sa libingan ng mga bayani. Doon, sa gitna ng mga puntod ng mga bayani, inabot niya ang isang itim na sobre. Ang laman nito ay mga internal na dokumento ng operasyon ni Jimenez, ang buong record niya, mga transaksyon, ang lokasyon ng bahay ng negosyanteng si Hendra, at isang mahalagang data. Si Jimenez ay dating protektado ng isang general na ngayon ay kumakandidato bilang Secretary of National Defense. Ang ibig sabihin nito, ang pagbagsak kay Jimenez ay pagtama sa sistema hanggang sa sentro ng kapangyarihan. Kung magpapatuloy ka, sabi ni Lagman, hindi ka lang lalaban sa mga lobo. Susunugin mo ang gubat kung saan sila namumugad. Makulimlim ang langit nang tumayo si Isabel sa harap ng kampo ng Scout Rangers. Tinitigan niya ang sarili niyang uniforme, tinitimbang kung maihalaga pa ba ang karangalan, kung ang mga taong nasa loob nito ay kayang ipagpalit ang katotohanan sa kapangyarihan. Ngunit sa kanyang isipan, nakita niyang muli ang kanyang ama na namatay ng may ngiti, hindi dahil sa bala ng kalaban, kundi dahil sigurado siyang ipagpapatuloy ng kanyang anak ang laban. Huminga ng malalim si Isabel. Ipagpapatuloy natin, bulong niya. Hindi dahil sigurado siyang mananalo, kundi dahil kailangan nilang malaman na may isang taong hindi nila kayang bilhin. Nang gabing iyon, pumasok si Isabel sa bahay ng negosyanteng si Hendra, nagpanggap bilang isang peking tauhan ng Meralco. Ang malakas na ulan ay tila isang biyaya, nilulunod ang tunog ng kanyang mabilis, ngunit maingat na mga hakbang. Sa loob ng marangyang bahay, natagpuan niya ang isang tagong basement sa likod ng isang bookshelf. Doon, hindi lang mga safe na puno ng pera at mga talaan ng transaksyon ang naroon, kundi pati na rin ang mga recording ng pag-uusap ni Jimenez at ilang matataas na opisyal. Sa isang recording, narinig ang tawa ni Jimenez, kung buhay pa iyang si Isabel sa susunod na linggo, ibig sabihin masyado kayong malambot. Nag-init ang mga mata ni Isabel, ngunit nanatiling malamig ang kanyang mga kamay habang kinokopya ang lahat ng data sa isang flash drive. Hindi lang ito ebidensya, ito ay isang sandatang nuklear. Kinabukasan, ipinadala ni Rio ang data gamit ang isang peking pagkakakilanlan sa iba't ibang investigative journalist, anti-corruption agency, at malalaking social media account. Hindi magamit ni Isabel ang kanyang tunay na pangalan, itinuturing na siyang traidor. Kaya't ang digmaang ito ay kailangang gawin sa katahimikan, walang watawat, walang pag-angkin. Ngunit ang epekto ay agad na naramdaman. Nagsimulang pag-usapan ng media ang tungkol sa isang key sindikato sa loob ng AFI at DIHI na protektor ng karnaping at suhulan sa politika. Nagpanik si Kapitan Jimenez. Tinipon niya ang kanyang mga tauhan at inutusang hanapin ang lahat ng posibleng butas. Ngunit doon niya napagtanto na ang kalaban niya ay hindi mula sa labas, kundi mula sa sarili niyang anino. Sa gitna ng kaguluhan, nagsimulang manghina si Vargas. Alam niyang makakaladkad ang kanyang pangalan. Sinubukan niyang tumakas palabas ng bansa, ngunit tahimik siyang dinakip ng team ni Coronel Lagman. Hindi para litisin, kundi para gamitin bilang pain. Sa isang madilim na silid, direktang ininteroga ni Isabel si Vargas. Doon, nang hindi man lang siya hinahawakan, sinira ni Isabel ang kanyang pag-iisip sa isang pangungusap. Sa tingin mo ba tutulungan ka ni Jimenez kapag nasusunog na ang lahat? Hindi. Inihanda ka na nga niya para maging scapegoat. Umiyak si Vargas. Inamin niyang hindi niya sinasadyang umabot sa ganito. Gusto lang niyang maging isang importanteng tao. Ngunit ang pagnanasang iyon ang naglubog sa kanya. At ngayon, handa niyang ibunyag ang lahat basta't bibigyan siya ni Isabel ng proteksyon. Samantala, nagsimulang sumabog ang tensyon sa loob ng militar. Ipinatawag si Coronel Lagman ng isang 3-star general na naistorbo na sa ingay na nililikha ng babaeng sundalong rebelde. Ngunit sumagot lang si Lagman ng mahinahon habang inaabot ang ilang dokumento. Tingnan ninyo kung sino talaga ang nabubulok sa loob. Natahimik ang lahat. Walang sinabi ang general. Ngunit ng gabing iyon, isang lihim na utos ang bumaba.
Si Jimenez ay tinanggal sa pwesto at inilipat sa isang malayong border, walang opisyal na paliwanag. Ngunit alam ni Isabel na hindi pa iyon sapat. Ang paglipat ay hindi parusa. Iyon ay paraan lang ng sistema para walisin ang dumi sa ilalim ng basahan. Muling tumayo si Isabel sa bubong ng lumang gusali. Ngunit ngayon, hindi siya nag-iisa. Nakatayo si Rio sa tabi niya, dala ang isang sulat. Mayroon kang sulat ng pagbabalik ng iyong karangalan mula kay Coronel Lagman, sabi nito ng mahina. Tumango lang si Isabel, hindi ngumiti. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang digmaan. Sa likod ng mga unipormeng tila malinis, marami pa ring naglalaro ng marumi. Ngunit ng gabing iyon, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, pinaandar niya ang kanyang itim na trail bike at minaneho ito sa katahimikan ng syudad na nagsisimula ng huminahon. Hindi bilang isang takas, kundi bilang isang sundalong minsan inadapa at bumangon muli, gamit ang mga sugat bilang kanyang sandata. Ang umagang iyon ay dapat sana simula ng katahimikan. Balak ni Rio na ibili ng almusal ang kanyang ina na unti-unti nang nakakabawi mula sa trauma. Ngunit habang dumadaan sa isang maliit na kalye malapit sa kanilang taguan, dalawang lalaking armado at nakaitim na helmet ang gumitgit sa kanyang motor. Bago pa man siya makakilos, sa pilitan siyang hinila papasok sa isang itim na sasakyang walang plaka. Nagsigawan lang ang mga tao sa paligid, ngunit walang nangahas na lumaban. Nakatanggap si Isabel ng balita habang isinusumite ang huling ebidensya sa internal team ni Coronel Lagman. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang hindi ito isang ordinaryong pagdukot. Ito ay isang mensahe. Ilang oras ang lumipas, tumunog ang kanyang telepono. Hindi kilalang numero. Sa likod ng isang binagong boses, narinig ang isang malamig na pangungusap, "Pinabagsak mo kami. Ibabagsak namin ang taong prinoprotektahan mo. Isang buhay para sa presyo ng hustisya. Siya o ang karera mo." Nanatiling tahimik si Isabel, hinigpitan ang hawak sa telepono hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Alam niyang ito ay gawa ng mga natitirang tauhan ni Jimenez na kumikilos pa rin sa ilalim. Ang mga tira-tirang lobo na hindi pa nawawalis. Alam nilang imposible siyang atakihin ng direkta, kaya't pinili nila ang lumang paraan, ang pahirapan ang kanyang puso. Mayroon lamang 12 oras si Isabel. Kung hindi, papatayin si Rio at gagawing balita na nagpakamatay dahil sa pagkakasangkot sa money laundering. Mag-isa siyang kumilos ng gabing iyon, tinunton ang mga posibleng taguan na karaniwang ginagamit ng network ni Jimenez. Sa gitna ng mga lumang gusali sa Caloocan, natagpuan niya ang isang abandonadong bodega na dating imbakan ng mga peking na kumpiskang motor. Gamit ang isang baril na may silencer at isang kutsilyo sa kanyang pulso, tahimik na pumasok si Isabel. Sa loob, nakagapo si Rio at bugbog sarado. May takip ang kanyang bibig, halos hindi na maidilat ang mga mata. Ngunit buhay pa siya. Binaril ni Isabel ang 2 bantay ng walang ingay, at nang bumagsak si Rio sa kanyang mga braso, bumulong siya, "Nandito na ako. Hindi ka sakripisyo. Bahagi ka ng paglaban." Ngunit hindi ganoon kadali ang kanilang pagtakas. Tumunog ang alarma. Mula sa likod ng isang bakal na pinto, 4 na lalaki ang lumabas na may mga otomatikong armas. Bumaril si Isabel habang pinoprotektahan ang katawan ni Rio, gumagalaw mula sa isang kahon patungo sa isa pa. Nagliparan ang mga bala. Isa sa mga ito ay dumaplis sa kanyang hita, ngunit nanatiling matatag si Isabel. Sa isang dramatikong sandali, ipinutok niya ang kanyang huling bala sa isang lumang tangke ng gasolina sa sulok. Isang malakas na pagsabog ang nagpatilapon sa lahat. Itim na usok ang umakyat sa langit. Nang dumating ang mga tauhan ni Coronel Lagman, natagpuan na lamang nila si Isabel na nakahandu sa isatabi ni Rio. Pareho silang duguan at puno ng alikabok, ngunit buhay. Sa ospital ng militar, nakahiga si Isabel na may dextrose at mga tahi. Dumating si Coronel Lagman na may dalang balita. 3 sa mga tauhan ni Jimenez ang namatay. 2 ang nahuli at alam na ng media ang lahat. Wala nang makakapagtakip pa. Tumango lang si Isabel. Hindi na niya hinahabol ang parangal. Ngunit sa screen ng telebisyon sa kanyang silid, nakita niya ang malaking headline,
Oknum Diti Police ihi opisyal ng militar, sangkot devi sindikato ng karnaping ihi suholan, sinibak ng walang karangalan. At sa ilalim nito, nakapaskil ang mukha ni Kapitan Jimenez. Sa wakas, isang malaking pangalan ang bumagsak. Ngunit alam ni Isabel na hindi pa ito ang katapusan. Ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking digmaan, ang digmaan upang linisin ang institusyon na nagsisimula ng makalimot sa kahulugan ng karangalan. Ilang linggo matapos ang malaking balita na yumanig sa institusyon, mag-isang nakaupo si Isabel sa loob ng isang military tribunal. Malinis ang kanyang uniforme, maayos ang pagkakatali ng kanyang buhok, at kalmado ang kanyang mukha, ngunit matalim ang kanyang mga mata. Sa harap niya ay nakaupo ang 5 matataas na opisyal, kasama si Coronel Lagman. Isa-isa nilang binasa ang ulat ng investigasyon hanggang sa wakas ay ibinaba ang desisyon. Si Teniente Isabel Reyes ay idineklarang malinis mula sa mga akusasyon ng pagtataksil at binigyan ng buong pagbabalik ng kanyang mabuting pangalan at posisyon. Walang palakpakan, tanging katahimikan ang namayani sa silid. Ngunit para kay Isabel, sapat na iyon. Ang pangalan ng kanyang ama, na dating namatay sa isang lihim na misyon, ay sa wakas ay nalinis din mula sa anumang madilim na stigma. Sa labas ng gusali, naghihintay na ang mga mamamahayag. Mga mikropono at kamera ang nakatutok sa mukha ni Isabel na kalalabas lang, taas noo. Ngunit wala siyang sinabing kahit isang salita. Tumingin lang siya sa maaliwalas na langit, inalala ang lahat ng sugat at katahimik ang kanyang pinagdaanan. Ang kanyang itim na trail bike ay naibalik na. Ngayon ay nakatayo ito, naghihintay sa ilalim ng sikat ng araw. Kahit na bumalik na ang motor, ang hindi na maibabalik ay ang oras, ang tiwala, at ang mga alaalang nasunog sa gitna ng laban. Ngunit alam ni Isabel na mula sa mga guhong iyon isinilang ang tunay na lakas. Pinaandar niya ang makina ng motor, at ang mundo ay tila natahimik ng umugong ang tambutso, isang simbolo ng tagumpay na walang bala. Ilang araw ang lumipas, tumayo siya sa harap ng Philippine Military Academy, kung saan ang mga kabataang kadete ay natututo ng disiplina at respeto. Inimbitahan si Isabel na magbigay ng isang panayam. Sa maliit na entablado, nagsalita siya ng marahan ngunit malinaw. Minsan, ang kalaban ay hindi ang mga nanggagaling sa labas, kundi ang mga nakasuot ng kaparehong uniforme at inaabuso ang karangalang hindi matutumbasan ng anumang halaga. Natahimik ang lahat ng kadete. Walang kwento ng barilan, walang dugo. Ngunit ang nakita nila ay isang tunay na sundalo na nanindigan ng ang hustisya, ay kinalagkad sa putik, at bumangon ng hindi kailangang yurakan ang sinuman. Samantala, opisyal na inanunsyo na si Jimenez ay tinanggal sa serbisyo ng walang karangalan, walang benepisyo, at walang anumang titulo sa pagretiro. Hindi siya nakulong, ngunit ang kanyang reputasyon ay wasak at hindi na maibabalik. Siya ay naging simbolo ng kung ano ang nangyayari kapag ang karangalan ay ipinagbibili. Walang kamera ang sumunod sa kanyang pagbagsak, walang seremonya ng pagtanggal. Isang maliit na sulat lamang mula sa headquarters na nagsasabing tinatanggal na ng institusyon ang lahat ng karapatan at obligasyon sa kanya. Sapat na iyon. Alam ni Isabel na minsan, ang pinakamasakit na pagkasira ay kapag ang isang tao ay kinalimutan na lang. Sa isang maliit na burol sa gilid ng syudad, magkasamang nakaupo sina Isabel at Rio, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang kanyang itim na motor ay nakaparada sa likod nila, nakasandal sa isang puno. Inabutan ni Rio si Isabel ng isang baso ng kape. "Babalik ka ba sa serbisyo?" tanong niya. Umiling si Isabel. "Nakipagdigma na ako, pero hindi para bumalik. Nakipagdigma ako para ang iba ay hindi na kailangang maranasan ang parehong bagay." Hinaplos ng hangin ng hapon ang kanyang mukha. Sa sandaling iyon, si Isabel ay hindi na isang sundalong nawawala, hindi na rin biktima ng sistema. Siya ay isang simbolo ng katotohanang hindi maaaring patayin, kahit na labanan mula sa likod ng pinakasagradong uniforme.